Hello, hello, hello! Today, itetest natin itong bago nating power station, Duetti AC200L. Ang kasama na ito pag binili nyo, yung user manual, tapos meron siyang pouch na nandito yung grounding screw. Tignan natin kung ano mga to. Ito yung DC input cable natin. Ito yung connector papunta sa power station. Tapos dito mo ikakabit yung power source para sa DC input. Pwedeng car charging. So isasaksak mo siya. Ganyan. Pag dudugtungin mo. At sasakyan papunta to sa power station. Ang kasama din ay yung solar charging cable. So meron siya MC4. Tapos yun, kakabit mo rin dito sa DC input cable natin. Tapos dito may kakabit sa power station. And then yung AC charging cable natin. So yun lang yung kasama sa packaging. So i-check na natin yung mismong power station natin. Power button natin. Makikita natin dito yung DC input kung ilang watts, DC output kung ilang watts, AC input, tapos AC output. Yung AC input, yun yung pag sinacharge natin sa AC. Tapos, kung ilang percent yun natitira na state of charge ng battery at kung ilang minutes bago siya malolobat. Meron tayong DC output, 12 volts, 10 amps, so around 120 watts. Meron din tayo dito 48 volts, 8 amps. I think kailangan mo nung optional na cable para magamit mo to. Tapos kailangan mo rin yung D40 unit. Parang siya yung mag-a-adjust ng voltage na kailangan mo dito. Kailangan natin bumili nun para matest natin. Ewan ko lang kung pwede kang mag-tap directly dito. Ang alam ko may voltage na yun. Check natin. Yan, meron tayong nade-detect na 51.08 volts. Pag sa kabila kaya 51.14. Based sa nabasa ko, babagsak yung voltage kapag nilagyan ng load eh. So, kailangan mo ng D40 talaga para magamit to. Tapos dito, meron tayong dalawang USB-C na 100 watts. At dalawang USB Type A, 18 watts naman. Tapos yung AC output natin, meron tayong 4 na outlets at isang malaki. Ito. So, kung gusto nyo itong ikabit directly sa bahay nyo, ito ang gagamitin nyo para mas malakas yung kaya niyang ilabas ng power at hindi iinit kasi limited lang din yung kayang ilabas niya itong outlet na maliliit. Ito pala AC200L ay merong 2,400 watts na power. So halos lahat ng mga appliances nyo sa bahay pwede nyo isaksak dito. Although hindi pwedeng sabay-sabay. Ililimit nyo lang din yung total na wattage sa 2,400. Pero kung isa-isa, most likely lahat ng appliances nyo pwedeng gumana dito. Tapos yung capacity niya na battery, 2,048 watt hours. Sa side, tingnan natin. Meron tayong resettable fuse. Tapos, nandito yung grounding natin. And so, kapag i-ground nyo to, ayan, dito nyo, ikakabit yung grounding wire nyo. Dito yung ating battery expansion. So, pwedeng i-expand yung battery capacity niya gamit etong part na to. So yung B300 tsaka yung B210 na expansion battery at B230 expansion battery ang pwede dito. Tapos dito, ito yung DC input natin, 12 volts up to 145 volts. So mas mataas na to. At AC input natin. Ang charging speed nitong AC natin up to 2,400 watts. Tapos sa DC input natin, up to 1,200 watts yung maximum na solar panel na pwede natin ikabit dito. Ang max voltage, 145 volts. Tapos, yung max na current na huhugutin nito, 15 amps. So, kabilang side, walang nakalagay. Tapos, yung construction, wala akong makitang mga exposed na tornilyo. So, ewan ko kung paano ito bubuksan. Una, i-test natin yung DC output natin na 12 volts. Gagamitin natin itong water heater na pang 12 volts. Sasak nyo lang, turn on yung DC. Ayan. Tignan natin kung kaya niyang pakulin yung tubig na to. O orasan natin, tignan natin kung gaano katagal bago kumulo. Habang hinihintay natin kumulo, i-check natin yung USB natin. Una yung USB Type A. Ayan, so QC 3.0 siya. Supported naman yung Samsung NFC at Huawei FCP. Test natin yung USB-C.
63 watts ang yung lumabas. So, most likely ang problema dito ay yung USB cable natin. Baka hindi to 100 watts kasi 100 watts daw yung USB-C natin eh. Palitan natin ang cable. Ayan, so 105 watts na yung lumalabas. Check natin kung kaya ba natin mag-charge ng ganong kabilis. Try natin sa power bank natin. Kumukulo na. So 10 minutes yun. Kumukulo na. Tigilan natin. So kung gusto nyo magpakulo ng tubig, aabutin ng mga 10 minutes gamit yung pampakulo na ganito. Ayan, nag-charge tayo ng power bank, 95 watts. Ang bilis i-charge ng power bank na to kapag ganyan kabilis yung charger mo, 100 watts. Tapos pwede ring sabayan sa USB Type A. So kung may Type A devices kayo, pwedeng sabay. Ayan. So nag-charge na yan. Maliit lang yung kinukuha nito eh. So ayun, naging 98. Mabagal lang naman to. Ito ay minodify natin kaya meron siyang USB-C charging. Try natin sa laptop natin. So yung laptop natin ay tumatanggap na USB-C power delivery. Tingnan natin yung cable. Ayan, nag-charge tayo. 87, 86 watts. Nakikita nyo dito, nag-charge naman siya. So kaya niya ba ang sabay? Sasaktan natin. Sabay na dalawang 100 watts. 87, nag-start na mag-charge to. Ayan, tumataas na rin. Nasa 56 to 57 watts lang. Baka hindi nasa 65 watts ang itong USB cable na to. Pero most likely kapag 100 watts yung cable nyo, kaya niya sabay na 100 watts. So kung pang work from home, laptop nyo pwedeng i-charge ng USB-C power delivery. Ayos na ayos to pang work from home. At kung hindi man, meron naman tayong 220 volts na i-try na natin ngayon. Ayan, so turn on lang natin yung AC. May maririnig kayo magkiklik yung relay niya yun. And voltage 219 volts. Tapos 59.99 or 60 Hz. Tignan natin kung pure sine wave ba. Oh, malinis naman. Tapos perfect na pure sine wave talaga. Try natin magsaksak ng malakas na load. Ang sasaksak natin ay ito, induction motor. Check natin kung ilang watts. 1,412 watts. Nakasagad na eh. Lagyan pa natin na mas mataas na load. Ano ba pwede natin i-load dito? Mukulo na agad. So, kung pang camping, gusto nyo gumamit ng induction cooker, pwede to. Teka lang, kuha lang ako ng mas mataas na load para pwede natin isagad. Tignan natin kung ano yung max na kaya natin hugutin. Ayan, so naipasok na natin yung Luetti AC300 natin. Ito. So, i-charge natin siya gamit to. Sasaksak lang natin siya. Try natin mag-charge. Ayan, makikita nyo, meron na tayong hinuhugot na 800 watts. Tapos, i-turn on na ulit natin yung lutuan natin. Ayan, 2,000 watts na. Tataasan pa natin. I-adjust natin dito sa Bluetti natin. 2,200. So, 2,400 daw ang max. Taasan pa ulit natin. Ayan, 2,400 na. Pero gusto nating mamatay. Tignan natin kung ano yung limit. 2,600. Monitor natin yung output. 2,700 na. Tasan pa natin. 2,800. Tasan ko pa ulit. 3,000 na. Ayun. Namatay na. So, nung naabot natin yung 3,000, dun siya na turn off. So I think napaka-generous na nung extra na 600 watts bago siya mag-error. Turn off lang, then turn on ulit natin.
Ayan, okay na ulit. Ayan, gumagana na ulit siya. Tapos, hindi ko naman nakita na nag-distort yung output. So, may protection talaga siya. Minomonitor niya talaga yung total power output. Tapos, mag-shutdown na siya. So, natest na natin yung DC output na 12 volts. Etong 48 volts, 8 amps na output. Hindi natin matitest kasi kailangan talaga nung D40 na voltage regulator bago natin magamit to. So, binibenta nila yun separately. Tapos, USB-C 100 watts, ayos na ayos. Tapos, yung AC output natin na 220 volts hanggang 3,000 watts bago nag-shutdown. 2,400 watts yung advertised na power. I-charge ko lang, tapos magdi-discharge tayo para makita natin kung ilang watt hours yung makukuha natin. So, yung AC charging cable nyo ay sasaksak nyo lang dito sa side. I-align nyo yung white na dot. Ayan. Mag-charge na siya 1,200 watts. So, habang hinihintay natin mag-charge, i-explore natin yung app kung ano yung nakokontrol natin sa power station na to gamit yung Blue Betty app. May QR code dito sa taas. Ayan, i-scan nyo lang yan para ma-download nyo yung app. So, ito yung app natin. Offline mode muna tayo. Ayan, nakalitaw na yung AC200 natin. So, nagcha-charge tayo ngayon ng 1.2 kilowatts. Tapos sa display naman, makikita nyo rin kung gaano siya katagal bago mapuno. So, sa 1.2 kilowatts, 1.4 hours lang, puno na yung power station natin. So, napakabilis na. Ang alam ko, pwede pa yan isagad. Sa app, pumunta lang kayo sa settings. Tapos yung charging mode, punta natin sa turbo. Ayan, so, nasa 2,200 na. Ayan, so nasa 2,200 na. So, in 0.7 hours or mga nasa 45 minutes siguro yan, puno na yung power station natin. From 25% tayo nag-start kanina. So, ganun kabilis i-charge. Tapos sa app, ang iba pang makikita natin, so pwedeng kontrolin yung AC output, yung DC at USB. So, hindi magkahiwalay yung DC tsaka USB dito sa app. Pinagsabay na nila. Yan, makikita yung wattage nga nung output sa AC, sa output sa DC, tapos input natin sa PV. Gabi ngayon, ititest natin yan mamaya kapag may araw na. Try natin magkabit ng solar panel dito. At yung mga iba't ibang modes kung paano siya i-charge. Yan. Tapos sa settings, power lifting, naka-turn off siya. I-turn on mo lang yan kapag ang load mo talaga ay mga resistive load. Yung mga umiinit lang, mga water heater, mga siguro rice cooker, pwede sa power lifting. I-explore natin yung power lifting. Gawin natin ng video kung ano bang ginagawa talaga ng power lifting. Tapos eco mode, kapag sa eco mode, kapag less than 10 watts yung load na nakasaksak, in 4 hours, magsha-shutdown siya. Kahit sa DC, meron din siya ganun, minimum na wattage. At kapag mababa ka dito sa minimum na nakalagay, magta-turn off para hindi malobat yung battery. In case malimutan mong naka-turn on yung DC, yung USB, tapos yung AC nang walang nakasaksak. Sa PV input source, pwedeng self-adaptive, PV other. Since ikakabit natin to sa solar panel, set lang muna natin sa PV. Sa advanced settings naman, ang makikita natin dito ay yung AC output frequency. So, pwede nyo iset dyan kung 50Hz or 60Hz. Sa atin, naka-default na sa 60Hz. Yun ang gamit natin dito. Tapos, max grid input current. 10 amps yung maximum. Kaya nung china-charge natin siya, ay umabot tayo hanggang 2,200 watts. Pero ang sabi sa specifications, hanggang 2,400 watts daw. So, dapat pwede pa nating itaas yan. Gagamitin natin yung Pro mode para mas tumaas pa. I-tap nyo lang yun at may warning na dito kasi mataas na talaga yung 2,200. May mga outlets kasi na hindi kayang isupport yung mas mataas na talaga na power. So, kapag i-charge nyo siya ng super taas, like 2,000 plus na, dapat yung outlet na pinagsasaksakan nyo, supported niya talaga yung mataas na load. So, accept nyo lang yan. Magtatanong yan ng password. Ang password ay 88888. Tapos, makikita nyo hanggang 16 amps na yung pinakamataas na limit natin.
Default lang muna natin sa 10 amps. Siguro in the future, itetest natin kung ano bang mangyayari kapag nilagay natin sa 16 amps. Kasi ang 16 amps, more than 2,400 watts na. Ayoko munang itry kasi baka ma-overload natin itong inverter. Kailangan pa nating itest. So, sa susunod na lang yon. At ang last ay yung grid self-adaption. Naka-disable siya ngayon. At ito yung mga settings na pwede nyo, yung mga under voltage, over voltage, under frequency. Hindi naman natin talaga kailangang i-modify pa yan. Kaya kahit naka-disable siya, okay na. Tapos factory reset, if gusto nyo i-reset yung mga settings. Yun lang. May working mode din pala siya. Naka-standard UPS siya. Ang option natin, meron PV priority, time control UPS, at customized UPS. Ayun ang makikita nyo sa app. So, balik tayo in 45 minutes. Tignan natin kung puno na to. Okay, after 45 minutes, 99% na. At mababa na yung wattage na pumapasok. 852 na lang. So, siguro mga ilang minuto pa, magiging zero na yung AC input natin. So, balik pa tayo mamaya-maya para talagang saktong 100% na. Pero, konti na lang din ang ikakarga na ito eh. Pero, ika-capacity test kasi natin. So, kailangan puno talaga. Sige, balik pa ulit tayo mamaya. Siguro mga 10 minutes. Timer ulit tayo ng 10 minutes. Ayan, after 15 minutes. So, total na 1 hour. Dun siya naging 100% yung capacity. So, para ma-compute natin yung capacity, ang gagawin natin ay magdi-discharge tayo. Tapos, mame-measure dito yung kung ilang oras siya nagtagal at kung ilang watt hours yung makukuha natin. Para hindi masayang yung energy naman ng battery natin, i-charge ulit natin yung isa nating power station ng mga around 500 watts lang. Naka-UPS pa to ngayon, so dapat hindi pa ito mababawasan ng capacity. I-test lang natin. So, ayan, makikita nyo around 600 plus watts yung lumalabas dito. Pero dito sa power meter natin, nasa 459. Tapos yung nakasaksak dito, etong AC300, ang nakikita dito na wattage ay nasa 444. So, magkalapit yun na may measure ng watt meter natin tsaka dun sa input ng AC300 natin. Etong mas mataas na to kasi sa power losses siguro kaya masyadong mas mataas siya. So, easy zero lang natin to. Ayan. Ayan, naka zero na. So, papatay na natin yung AC input natin. Ayan. Namatay na. Magsi-switch na siya sa power station. So, medyo may delay pala. Tingnan natin kung malaki yung delay niya kapag gagamitin natin sa computer to. Kung pwedeng gamitin as UPS sa computer. So, kung 2,048 watt hours yung battery, divide lang natin yan sa 400, sabihin natin 420, 420, mga nasa 4.8 hours. So, almost 5 hours. Ayan, na-empty na. Check natin. %0 na talaga. Check natin yung kung ilang watt hours yung nakuha natin. Ang tagal ng 270 minutes. So, mga 4.5 hours yun. Eksakto sa nakalagay dito. At ang nakuha natin watt hours nasa 1.93 kilowatt hours. Ang mga nasa 1,930 watt hours. Ayan. Hindi natin naabot to kasi sa power losses, hindi mo talaga maaabot yan. Usually, ang na-expect natin dyan nasa 80% ng capacity yung magagamit natin. Pero more than 80% yung nakuha natin kasi 80% na ito nasa mga 1,638. Ang nakuha natin, 1,930. Pwede. Ayos na ayos. So, sinaksak lang natin yung AC natin at automatic itong magte-turn on. Ayan, mag-charge na ulit siya. So, ngayon, naka-standard yung speed ulit nung pag-charge natin. Kaya, 1.8 hours. So, almost 2 hours sa standard na speed. Kung gusto nyo mas mabilis, pupunta lang kayo ulit sa app. Palitan natin ng turbo. Ayan, 2,200 ulit. At 1 oras lang, puno na siya. Most likely, yung 1 oras na yan, 99%. Tapos, kung gusto mo talagang umabot ng 100%, may idadagdag kang mga ilang minuto. Mga 10 to 20 minutes siguro. Pero kung gusto mo lang na mapuno talaga, 99%, full na rin yun. Konti na lang yung madadagdag kapag pinaabot mo pa ng 100%.
Pero para sa akin, para hindi nabubugog yung battery natin, lalagay lang natin sa standard. Mabilis naman na rin yung 2 oras eh. So balik tayo after 2 hours, tingnan natin kung puno na. Ayan, after 2 hours, puno na agad, 100% na. Next ay itetest na natin yung UPS function niya. Yung computer natin ay isasaksak natin sa power station, tapos ito yung isasaksak natin sa outlet natin. May nakalagay na grid, so nakasaksak yung AC input natin. Turn on natin yung AC. And then turn on natin yung computer. Malalaman nyo na naka-UPS siya kapag yung AC output natin ay pareho sa AC input. So, yung AC input natin ay diretso pumupunta na dito sa output. So, ayan, naka-turn on na yung computer natin. Ang gusto nating malaman ay kung magre-restart ba yung computer natin kapag nawala yung AC input natin. Iwan ko lang yung camera dito para makikita nyo na mamatay siguro to. Magre-restart yan kapag pinatay ko yung AC. Pinatay ko na. At wala, hindi naman nag-restart yung computer natin. Yan. So nawala na yung grid. So okay lang siya gamitin para sa computer kung gusto nyo gamitin pang backup, pang work from home, kung ayaw nyo ma-interrupt yung trabaho nyo kapag nawawalan kayo ng kuryente. Ayos. Ngayon, gaano siya katagal maglalas kapag ginamit nyo siya sa computer? Well, hindi naman lahat ng computers ay pare-pareho yung wattage. Pero at idle, ayan, nasa 100 plus lang naman ang mga computer. So, kapag ganyan na wattage, magtatagal daw siya ng 12 hours. At pag bumababa, mag-update. So, yung computer kasi natin, nagbabago yung wattage, depende sa load. Kapag nag-gaming kayo, mas mataas yung wattage na makukuha nyo dito, mas mabilis malolobat. So, kung ang ginagawa nyo lang, nagbabrowse, nag-edit sa Word, mababa lang yung wattage na kukunin yan. Ang magandang gawin nyo ay bumili kayo ng wattmeter, katulad nito. Tapos, i-measure nyo yung wattage na nagagamit ng computer nyo kapag may load at kapag mababa lang yung load. Tapos, pwede nyo na i-compute kasi na-measure na natin kung ilang watt hours yung pwede nating makuha dito sa power station, which is around nasa 1,900 watt hours. So, for example, ang nakuha nyo sa wattmeter nyo ay 120 watts. I-divide nyo lang yun sa 1,900 watt hours, which is, ayan, 15 hours. Tsaka, kung meron na kayong unit na to, makikita nyo naman dito yung estimate kung gaano siya katagal bago malobat. So, sa ganito kalaking power station, kahit 4 siguro na computer, kayang-kaya niyang paganahin. Pero syempre, kapag ganun na karami, mas mabilis na siyang malolobat. Now, pwede bang gamitin itong power station natin sa 1.5 horsepower na aircon? Ayun. So, nilagyan na natin ng ATS yung aircon natin before para pwede natin siyang isaksak sa power station for testing. Eto na yon, try na natin siyang isaksak. And then, try na natin i-turn on yung aircon natin. Ayan. At dahil inverter type yung aircon natin, dahan-dahan yung pag-akit niyan. So, yan ang advantage ng inverter type na aircon. Hindi nabibigla yung inverter natin dahil gradual yung pagtaas ng wattage. At dahil 1.5 horsepower yung aircon natin, so mga 1,000, around 1,400 watts yung nakaya niya kunin. At sa load na 700 watts, 96% yung battery natin. Magtatagal daw siya ng 2.8 hours. Hintayin lang natin tumaas. Tingnan natin kung aabot ba ng 1,000 watts. Ito yung laging tinatanong sa atin kung anong power station daw ba ang maganda para sa aircon nila. Ang reality, kapag aircon na pinag-uusapan, ay malaking pera na ang gagastusin nyo. Kasi katulad nito, medyo malaki na itong power station na to, pero sa 1.5 horsepower natin na aircon ay around 1 hour and 30 minutes lang itatagal niya. Pero mas matagal siya ng konti kaysa na nakalagay dito kasi hindi naman fix na ganyang kataas yung wattage na huhugutin ng aircon natin. Bumababa din yan kapag malamig na yung temperature ng room natin. At kung 0.5 horsepower lang naman yung aircon nyo, which is usually yung nagtatanong sa atin, i-multiply nyo lang sa 3, etong nakalagay dito, kung etong power station ang gagamitin nyo.
para ma-estimate nyo, which is around mga nasa 4 hours to 5 hours ang itatagal. At yun nga, kung malamig na yung kwarto nyo, so pwede pang mas tumagal sa 4 to 5 hours yun. Siguro gagawa na lang natin ng separate na video. I-timelapse natin para makita natin kung gaano katagal maglalas yung 1.5 horsepower na aircon natin dito sa Bluetti AC200L. Ayan po, pwede ang aircon dito sa Bluetti AC200L. Most likely, yung mga inverter type, sigurado pwede dito. Yung mga hindi kasi inverter, lalo kung malaki na, ay baka ma-trigger yung overcurrent protection nito. Pero kung maliit lang naman na non-inverter type na aircon, like 0.5 horsepower na aircon, kaya niya po yun. So, hintayin lang natin na mag-discharge ng konti kasi ang susunod na gagawin na natin ay itetest natin yung solar charging natin at car charging. So, after 1 hour nating i-discharge, and bumaba lang ng konti yung wattage natin, naging 1,190. Kanina nasa 1,500. At, ayan, 30 minutes na lang yung natitira. So, mukhang accurate naman yung lagi yung lumalabas dito. Yan, pwede na siguro to. Mag-test na tayo ng solar. Sa solar charging naman, pwede mong gamitin yung portable na solar panel nila at yung mga ganitong solar panel. I-demo natin kung paano ito ikakabit. So, ayan na yung solar panel natin. Ang dulo niyan ay MC4. Tapos para ikabit sa DC PV input, kailangan nyo ikabit yung DC charging cable niya. Ang kabilang dulo ng DC charging cable ay XT90. Kakabit mo naman yung solar charging cable niya. Ito. Tapos yung MC4 natin. Ayan. Ang max voltage ay 12 volts to 145 volts. So pwede ang 100 watts yan up to 1,200 watts na power ng solar. As long as hindi sobra sa 145 volts yung total na VOC ng solar panel. And makikita nyo dito may harvest tayo na 44-45 watts. Medyo hindi mataas kasi makulimlim. Again, MC4. Tapos yung solar charging cable kakabit sa DC charging cable na nakakabit dito. Tapos kung gusto nyo ng mas mataas na power kaysa sa mga portable, gagamit kayo ng malalaking solar panel. So, try natin ikabit yung dalawa nating solar panel dun. Ayan, meron tayong harvest na mga 200 plus na watts. Bali pwede ka magkabit dito ng dalawa up to tatlong 500 to 600 watts na solar panel para masagad mo yung 1,200 watts. Tapos pwede mo rin pagsabayin yung pag-charge ng solar tsaka sa AC. So try natin. Kabit natin yung AC charging cable. Tapos saksak natin. Meron tayong 200 watts sa PV. Tapos 900 watts sa AC. Pwede mo rin siya i-charge gamit ang sasakyan nyo. Ikakabit lang ulit natin yung ating DC charging cable. Ang dulo niyan ay XT90. Tapos hanapin nyo yung car charging cable. Ayan. Kailangan umaandar yung sasakyan bago siya mag-charge para hindi rin ma-discharge yung battery ng sasakyan nyo. Paandarin natin. Ayan. Ayan, nag-turn on na. So mag-start na siya mag-charge. So ayan, nag-charge na tayo ng around 90 watts. So limited lang talaga siya sa ganyan na wattage kasi limited lang yung kayang i-output nung cigarette lighter port natin. Kasi kapag mas mataas pa dyan, puputok na yung fuse nung cigarette lighter port. Tapos mabagal siya kaya yung time bago siya mapuno super tagal. Eto, 33% yung capacity natin ngayon. Naabutin pa ng 16 hours bago siya mapuno. So kung empty to, abutin na halos siguro ng halos isang araw bago mapuno to. And aside sa solar panel charging, sa car charging at sa AC charging, pwede nyo rin siyang kabitan ng battery para ma-charge siya at parang magiging battery expander na rin kasi yung capacity ng battery natin may dadagdag na sa capacity ng power station natin.
ikakabit nyo rin siya dun sa DC charging cable natin. Since naka XT90 yung connector nito, kailangan natin gumawa ng connector para sa battery natin papunta sa XT90. Pwede rin naman nating gumawa ng cable na from battery papunta dito sa MC4, tapos ikakabit natin ito dito sa XT90 natin. Pwede rin yun. So, kailangan nyo lang ng MC4 if yun ang gagawin nyo. Ang gagawin natin ngayon ay magsusolder tayo ng wires papunta sa XT90 naman. Ang gagamitin nating wire ay 12 gauge na wire. Yung sa MC4 na connector nila, 14 gauge nga lang to eh. So mas makapal yung gagamitin natin ngayon para less resistance. Yung haba ng gagawin ko ganito lang kasi hindi naman natin kailangan na super haba. Mahaba na rin naman itong DC charging cable nila. So sa isang side, kakabitan natin ng ganito para pwede nating i-screw lang sa battery natin. Okay na. Next ay XT90 na connector. Ayan. Make sure na mapasok. Ayan, pwede. Yung flat, ang positive, may sign naman dito sa side. So, solder natin dito. Gamitin lang natin pang ipit. Check natin kung tama yung polarity. Ayan. Tama naman. I-test na natin. Tingnan natin kung mag-charge yung power station natin. Maganda kung lalagyan nyo ng inline na fuse dito para may protection lang in case may ma-short. Additional protection lang. Ayan. Tapos yung DC charging cable natin, kabit na natin. Hindi ko pa nabasa sa manual kung ilang watts yung pupunta sa power station natin kapag ginawa natin to. Pero based dun sa specifications nung DC input natin, which is 12 volts up to 145 volts ang allowed, at ang maximum na current ay 15 amps, pwede nating i-compute. So kung maximum current ay 15 amps, 15, tapos ang voltage ng battery natin ay 12, mga around 180 watts dapat. Pero kung maaalala nyo, nung nag-charge tayo sa car charging natin, nasa 90 plus watts lang. Kasi itong power station, dinidetect niya yung voltage na pumapasok sa DC input niya kapag I think less than 14 volts. Ililimit niya yung current na kukunin niya para magstay below 100 watts. Kasi yun nga, may limit sa 100 watts yung car charging. Eto, hindi niya alam na battery yung nakakabit, iisipin niya car charging yung nangyayari. So, most likely, less than 100 watts lang yung makukuha natin dito. So, test natin. So, ayan, ililimit niya nga sa 100 watts. So, kahit kaya pa ng battery natin na mas mabilis, limited siya sa 100 watts. Kasi yung voltage na ina-output ng battery natin ay less than 14 volts. Ngayon, paano natin mapapabilis yan? Simple lang, kailangan nating taasan yung voltage. So, pwede tayong gumamit ng mas mataas na voltage na battery. Gawin natin yon. Ayun pala, maganda rin na suggestion. Dapat meron pala tayong breaker kasi hindi magandang tinatanggal yung connection natin under load. Kung makikita nyo sa MC4 na kasama dito, nakalagay dyan, do not connect or disconnect under load. Kasi pwedeng mag-arc yung kuryente, delikado. Pero mababa lang naman yung wattage natin, tsaka mababa lang yung voltage natin. So pwede natin siyang i-disconnect. Ayan. Based sa testing natin before, kapag pataas na ng 45 volts, doon na nag-start na mag-arc talaga yung kuryente. So, kuha tayo ng mas malaking battery. Ito yung 24 volts natin. So, kung kukomputin natin, ang voltage nito, makikita natin dito eh. 26.6 volts, 26, multiply natin ng 15, 390. So, makaabot dapat tayo ng 390 watts. Binibenta po natin itong battery na to. Ayan, solar miner. Kakabit lang ulit natin. Ayan, tignan natin. Abot kung ilang watts, 200.
206 lang. Ni-expect ko abot tayo ng 390. Hindi pala. So baka meron siyang table na sinusunod. Hindi niya sinasagad yung 15 amps basta sumobra na siya sa 14 volts or something. Etong battery na to, around 2,400 watt hours na to. Halos na doble mo na yung capacity nito kapag kinabit mo siya ng ganito. I think pwede pa natin itong mapabilis sa pag-charge. Pero hindi na muna natin gagawin yun dito. Pinakita lang natin na pwede nga tayo magkabit ng battery dito para ma-charge natin yung power station or parang ma-expand natin yung battery ng power station. Pero meron talaga tong option na battery expansion. Meron siyang connector dito na battery expansion. Based sa manual, meron tayong anong battery ang pwede natin ikabit yan. Pwede tayong gumamit ng B300, B210 at B230. So yun yung mga batteries na pwede natin gamitin para ma-expand yung battery natin. Which is, ipapakita ko sa inyo kung paano. Ito yung ating B300. Sa side, nandito yung connection niya. Connect nyo lang yung connector. And then, nakabit natin to. Ayan. Pagkasaksak natin, automatic nag-turn on yung AC200 natin, which in turn iti-turn on niya rin yung extra na battery natin. Ganun lang siya ikabit. Yung setup na ganito, pwede kayong magkabit up to 2 na batteries na extra battery. So, pwedeng dalawang B300 or dalawang B210. Pero kapag yung B230, isa lang ang pwede mo ikabit. Pwede ka pang bumili ng isa pang ganitong battery. So, yung isang extra battery, imbes na ikakabit sa power station, dito mo siya ikakabit. So, parang magde-daisy chain ka para dalawang extra battery ang nakakabit. Kapag tatanggalin siya, ipe-press lang to. At ito yung laging problema ng iba, hindi daw nag-work yung extra battery kasi nalilimutan nilang i-lock to. Kapag hindi nakalock yan, hindi mag-work. Tignan natin kung nag-a-add ba yung capacity niya. Sa ngayon, 34% yung capacity niya. Patayin natin. Then, kabit natin yung battery. Ayan, automatic magta-turn on. Tapos, naging 56% na yung battery capacity natin. Pinag-add nyo na yung parehong capacity nito. And dapat, magbabalance yung battery nito yung parehong battery kasi hindi sila pareho ng state of charge. So, maganda, i-charge nyo para pareho silang fully charged para balance yung batteries nyo. So, ayan po yung ating Bluetti AC200L. Lahat naman ng tinest natin ay okay na okay. Solar charging, yung inverter, mabot tayo up to 3,000 watts, capacity, ayos yung capacity, USB charging, AC charging up to 2,400 watts, super bilis niya. Medyo matagal na ito na-release pero ngayon lang siya talaga parang officially i-release dito sa Philippines. Yung dating available ay yung AC200 Max. Ito ay mas upgraded version sa AC200 Max. Yung upgrades nito, meron siya nung UPS na na-test na natin, gumagana naman. Hindi naman namamatay yung computer natin kapag nawawala yung AC input natin. Tapos yung solar charging niya, mas mabilis ng around 300 watts. Kasi yung AC200 Max, ang maximum na solar panel nun, nasa 900 watts. Ito, nasa 1,200 watts. Yung power ng inverter, mas mataas din. Ito, 2,400 watts. Yung AC200 Max, nasa 2,200 watts. So, konti lang pero additional din yun. So, sa size niya, mas maliit to ng almost 50% dun sa AC300 plus B300 natin na power station. Yun yung lagi natin ginagamit pag nung ginagawa natin yung van natin. At halos lahat ng mga power tools natin, napapagana niya. Eto, halos 50% lang yung size niya, pero yung power niya ay more than 2/3 sa power ng AC300, pati yung battery capacity, parang 2/3. So, parang ito yung mas magandang option kung gagamitin mo pang camping. Kasi yung AC300, pambahay na yun kasi mabigat. Tapos, ang laki niya talaga. Kung gagamitin pang camping, pwede naman, pero kailangan mo talaga ng mag-alat ng space kung ilalagay mo sa sasakyan. Eto, saktong-sakto to pang van life. Overall, para sa akin, ayos na ayos. Pang camping, pang work from home. Pwedeng gamitin to. Next siguro ay itatry natin yung sa
battery na expansion natin or yung battery charging natin, kung kaya ba nating pataasin more than 200 watts. Kasi kanina 24 volts yung nilagay natin, umabot lang tayo ng 200 watts. I think kaya nating pataasin yon. Gagamit tayo ng siguro L-Joy na step up or isang boost converter para i-boost natin yung voltage. Kasi yun lang naman yun eh. Yung current ay fixed na eh, 15 amps. Pero yung voltage, kaya nating mag-input hanggang 145 volts. Ang watts kasi ay current tapos multiply mo sa voltage. So kung gusto nating tumaas yung wattage na fix lang yung current na pumapasok, kailangan nating pataasin yung voltage. So yun yung kailangan natin gawin para mas mapabilis natin yung charging gamit ang external na battery. Yung link kung saan na mabibili to, ilalagay na sa description tsaka sa pinned comment below. Merong additional na discount kapag ginamit nyo yung link papunta sa Lazada natin. At meron din tayong available na voucher code para magkaroon kayo ng discount kapag bibili kayo directly sa official website nila. I-check nyo kung gusto nyo makamura. So ayun po, pag meron pa po kayong katanungan, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!